Your everyday highlights. Welcome to Afternoon Delight. Okay, it is Monday, brand new week, December na, brand new month na rin for us. Correct. December 2 and 23 days to go na lang before Christmas. Ramdam nyo na ba ang holiday season? Ikaw ba ramdam mo na? Sa programang to, paulit-ulit natin sinasabi. Pag hindi ko pa naramdaman, ewan ko na lang. Okay. At Dapat bang hindi natin maramdaman? Ako nagtry ako kagabi magbalik ng konting childhood. Paano? Paano? Kailangan ko ganito. Alam mo yung Rankin Bass ng mga cartoons? Nanood ka? Nasa YouTube naka-upload pala. Favorite ko yung mga yun eh. Yung mga Rudolph the Red-Nosed Reindeer. These are mga claymation, kumbaga na style of animation na Christmas-themed, mostly yung mga Rankin Bass. At ito yung naging inspiration ng Elf na pelikula. The movie, oo. Basta pag napanood mo yung Rankin Bass, sendan mo nga ako. instantly pang Pasko agad yung feels. Yun. Send mo sa akin. Yes, At I will. We will magnify that feeling with our delight of the day na Christmas-themed din na fruit salad. Ang dessert na hindi daw nawawala sa handang Pilipino, lalo na kapag Pasko at bagong taon. Yung tanong, ano daw yung rule sa pinya as a sangkap for Lourdes? Ako talaga tinatanong. Ay, yun lang ang tanong nila, Pinya, well, hindi naman, pero as is, kumakain ako ng pinya. Pero pag hinalo na sa ibang mga putahe, lalo-lalo na yung savory, medyo may question tayo dyan. Ako lang naman yun. Pero pag fruit cocktail, at, okay lang. kalahati ng sangkatauhan. Pero fruit cocktail pwede pa. Cocktail lang pero yung fruit salad na may cream. Hindi kasi I believe na kaya din to kasama, no? Kasi madaling gawin. Kung ikaw naghahanda, Noche Buena, 'di ba? Madaling gawing dessert. Magbubukas ka lang ng can. For most of us, no, yung canned fruit cocktail ang ginagamit. Tapos yung kahalang ng cream also. Yan, kasama yan. Unang-unang mga nakabalandra yan sa mga supermarket, sa mga grocery. Kasama yung mga pakete ng spaghetti and tomato sauce. Tsaka yan. Sa mga basket na ipapamigay. Sana makakuha tayo niyan. Pero makukuha niyo po ngayon ay sandamakmak na kwento, and we will be starting things off this Monday on a festive note. We bring you to Malacanang, where a stunning Christmas display is now up. Mobile Journal Julie Baiza has the story. President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos led the Christmas tree lighting ceremony at the Kalayaan Grounds in Malacanang Palace last night. Aside from the First family, some officials from different government agencies and former First Lady Imelda Marcos attended the event. In his message, PBBM reminded everyone to remember the victims of recent typhoons, especially this Yuletide season. All I'd like is to ask you to hold a thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons that we suffered in 23 days. He added that many of the typhoon victims are still in shelters or evacuation centers. The president also mentioned the victims of recent fire in Tondo, Manila. Let's help each other. And my Christmas wish is that despite everything, that no Filipino has every Filipino should feel somehow Christmas. Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, no matter how many problems are thrown at us, there's nothing that will quench the Christmas spirit in the Filipino heart. In every child, man, woman, Filipino, hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. But despite this, PBBM said that everyone deserved to celebrate Christmas. Put the trials and tribulations that we have been through in the past year, put them to one side. We will come back to them, but put them to one side for just a little bit and enjoy the benefits of family, their affection, and all that comes with Christmas. Maligayang Pasko, Pilipinas. During the program, the president also confers awards to the top 3 winners of the National Parole-Making Competition, dubbed as Isang Bituin, Isang Mithiin by the Office of the President, Office of the Social Secretary, and the Department of Education. Mobile journalist Julie Baiza, We Are One News.
In showbiz, holiday feels na rin ang celebrities. What do they look forward to this month and next year in 2025? That and more stories from News 5 correspondent MJ Marfori. Haharapin mo yung... Hindi na nga maitago ang nabubuong bagong tambalang mamon sa FPJ's Batang Quiapo. Sina Marites at Ramon kasi nagkakapalagayan ng loob. Habang tinutulungan ni Marites sa kanyang mga sugat, etong si Ramon napakis na sa kanya. Kilig ang viewers. Lalo't hindi raw talaga matatawaran ang galing sa aktingan ng mga gumaganap na sina Cherry Pie Picache at Christopher De Leon. Fresh na fresh ala I woke up like this si Julia Barreto sa kanyang latest beauty endorsement. Hindi halata na halos walang pahinga. Bukod sa kanyang MMFF entry na Hold Me Close kasama si Carlo Aquino, inanunsyo rin na may bagong major projects siya sa TV5. At dalawa pa ito. I'm just so grateful for the year that it was and the year that it has been. Nag-shine talaga yung grace ni God. Sasabak siya for the first time ever bilang solo host na nagbabalik na iconic TV5 show na Artista Academy. Meron din siyang teleserye in the works. And for hosting, how are you preparing for hosting? Prayers. Yeah. It's gonna be a first time, but it's also been something that I've been wanting to do and try. So this is a good opportunity to do that. And hopefully magustuhan nyo. Busy bee rin ang kanyang nobyong si Gerald Anderson, na bibida sa Nobody na mapapanood din soon dito sa TV5. Sa kabila nito, they make it work. We always find time naman. We always find time. Tatlong bigating programa naman ang handog ni Maha Salvador next year sa TV5. Siyempre na-miss ko mag-work. But alam niyo na yung mga tinatanggap ko, hosting, ganyan. May narrative, pero tignan natin kung kailan. Bago yan, abala muna si Maha sa Christmas celebration as a first-time mom sa anak nila ni Rambo Nunez na si Maria. Dito muna kami magpapasko sa Pinas, sa bahay lang kasi ayun, first time with my baby. Glowing and radiant in red si Maha, kasama ang kapwa niyang big stars sa sina Bel Mariano at Joshua Garcia sa ine-endorso nilang fast food chain. Bukod dito, si Bel abala rin sa upcoming series na How to Spot a Red Flag, habang bibida naman si Joshua sa local adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Despite their busy schedule, ano na nga bang Christmas plans nila? Bawal talaga mag-diet ng Pasko kasi halos everyday meron kang Christmas party na attendan. We have a family tradition of opening gifts all together as soon as the clock strikes 12. So that's something I can look forward to this Christmas. Ako excited na ako makita yung mga ninong ko. Ay! Mano ako, pipila. Oo nga pala. Speaking of ninong. Yung inaanak ko, oh my God. So yun lang. And yung games, yung saya, di ba? Kasama yung mga pinsan mo. Mas relatable, kaya napapanahon daw na mapanood ng mga Pinoy ang series na The Chosen ng American actor na si Jonathan Roumie. Everybody feels like real people and not concepts, you know. Sa isang exclusive one-on-one interview ng Kapatid Network sa kanya, thankful daw si Roumie sa mga Pinoy na tumatangkilik sa serye. You know, I know that the Philippine people are so full of faith and passion. I always felt that it would be really well received here. Bumisita sa bansa si Roumie para sa fan screening ng Christmas with the Chosen, Holy Night. Tungkol ito sa nativity story o kapanganakan ni Jesus na eksklusibong mapapanood sa SM Cinema simula December 11. Alright. Alright, ngayon naman silipin natin ang ating mga storya on social media. Unang-una is the one on the Associated Press where U.S. President Joe Biden pardons his son Hunter despite previous pledges not to. Here's a report from the Associated Press. President Joe Biden has pardoned his son Hunter following convictions on tax and gun charges. This is an announcement that wipes the slate clean and ensures that Hunter Biden will not be incarcerated as he prepares for sentencing. What's really notable here is this is an action that the White House had repeatedly said over the course of many weeks that the president did not intend to take. However, in a statement that he has issued, President Biden has said that in looking at the facts of the case,
he had concluded that Hunter Biden was singled out in, quote, a miscarriage of justice and was prosecuted because he was the president's son. So he has determined that the cases were unfair and that Hunter Biden deserved credit for having turned his life around in the years since the conduct occurred. And so it's really notable that he's taking this action now to really help his son, benefit his son, and undo two separate criminal cases that have really shattered his son for the last several years. In this case, the pardons came not only in the final weeks of President Biden's tenure, but also in the days before Hunter Biden was to be sentenced. You'll remember he was convicted in a gun case in Delaware and pleaded guilty in a separate tax case in California. He was set to learn his fate, and prosecutors were set to, try to seek to have a sentence imposed on him. So this pardon really averts that punishment, ensures that he won't be faced with an incarceration. The pardon does seem designed to preempt that next step in the criminal process. But it is also the case that it is not the first time that a president has deployed his pardon power to benefit those around him. You'll remember, of course, that in December 2020, then President Donald Trump pardoned the father of his son-in-law. So he pardoned Charles Kushner, whose son Jared is married to Trump's daughter Ivanka. And that raised attention. He also pardoned multiple close allies who were convicted in Special Counsel Robert Mueller's Russia investigation. So there is a precedent for presidents taking pardon power to benefit, family members, people close to them. But there's no question that in doing this, President Biden is probably setting himself up for questions in the days ahead. Ayun. Ano kayang very controversial to, no? Pero ang huling bahagi kasi ng statement ni Joseph Biden is, I hope the American people will understand me as a president and a father. Yeah. Parang ganun. Pero kasi paulit-ulit na rin sinabi in the past, no, ni President Biden that he said he will not be using special powers to, pardon his son. At yun yung pinanindigan ng White House in the past. Yun yung tatakbo pa sana siya for a second term. Ngayon. Wala na. At siguro nalaman pa niya si Donald Trump, may dalawang kamag-anak din na ipapasok na naman. Itong si Charles Kushner, binanggit nga kanina, gagawing ambassador to France. My God. Tapos yung, sumama loob ko rito. Kasal na pala si Tiffany. Yung father-in-law naman ni Tiffany ay gagawing parang isang special envoy sa Middle East, gano'n, no? Arabic sounding yung pangalan ng So, pero dalaga lang dati si Tiffany Trump, nakasama ng loob. Yung talagang iniisip, Tsaka baka naman iniisip ni ano ba mawawala sa akin, di ba? Wala naman ako kailangan i-impress. Tapos, this comes from their Thanksgiving, holiday sa Nantucket. Siguro, mula noon pa naman, very close naman itong si Hunter sa kanya. The only surviving son mula nung na-aksidente yung unang pamilya ni Joe Biden. Ngayon, naging problematic ito. In fact, may laptop controversy pa nga na-attach dito kay Hunter Biden. Na si Rudy Giuliani yung nagpakalat na kesyo may conspiracy daw sa laptop, na kesyo may kinalaman daw ito, na pinatawad daw ni Biden yung isang involved na negosyante sa Ukraine, halimbawa, para ma-pardon din yung anak niya, etc., etc. So, maraming issue ito at possession under drug use. Itong kaso kasi kay Hunter. Kasi kaya wag niyang papangalan anak yung Hunter. Nako. Hirap na. May gun charges pa, di ba? Baka ma-hunted siya. Nako. Ito, storya naman natin on onenews.ph. House Squad Committee has asked the NBI to identify, probe, and sue vloggers, maligning the panel's probe into Pogo. Oo. Dapat doon pa yan, Parang lumang storya na to, Oo. Sinong yung panel? Pero ang dami niyan, paano na isa-isahin yan? Ayun na nga. Pero kasi yung parang sinasabi dito is discrediting daw the probe and all that, naglalabas ng kanilang mga, alam mo naman sa YouTube, pag ikaw ay may sariling channel, pwede ka maglabas ng kahit anong content na anong saloobin. Medyo wild west pa kasi yung social media. Pero kumbaga,
Sa tingin mo ba, dito na dahan-dahan ng pumapasok dito yung kamay, halimbawa, ng same rules applied to, let's say, mainstream or traditional media or legacy media? Ang hirap kasi alam ko pag YouTube, iba yung ano nila iba yung rules that apply to them when it's online as compared to like a traditional network. Oo, pero sabihin natin, sa panahon ngayon na yung legacy media ay napupunta na sa margins at itong mga to na ay mas marami pa ang following viewership, parang lumalabas na sila na yung mainstream ngayon. I guess depende. I mean, certain rules, let's say cyber libel and all that, should really apply kung talagang it's a blatant lie and blatant na pagsira sa isang imahe. Diba? Pero yung organized or coordinated na mga statements sa mga vloggers, ay hindi na bago yan. Pero nung dating dispensation, ay wala naman silang imik dyan. Ngayon, na sila naapektuhan. Aba, imbisigahan yung mga yan. Medyo, alam mo na, ikaw talaga. Medyo may pagka, which way the wind blows. Parang medyo nakakainis lang. Oo. Ito yung sinabi ni mismo niya, House Representative, Representative Barbers, tama. Sabi niya, not only damage the integrity of public service, but also foster an environment of confusion, distrust, and deception of public perception. May nanalo na nga presidente dahil dyan, di ba? Okay. Anyway, ika nga mas mabibilib ako kung matatrack down isa-isa. Ako, napakahirap Pero niyan. alam mo, Tita Denise, ito may fine line minsan sa yung regulation of information, applying the law, tsaka minsan yung tyranny. Minsan pwede mong sabihin na, teka muna, may enjoy na naman tayo ng, may karapatan naman to free speech yung mga tao. Pero hanggang saan ba? Ayun na nga. Yan ang komplikado usapin dyan. Okay, ito hindi masyadong komplikado to. We've been talking about this for the past several weeks on the Philippine Star via Life. Oxford Dictionary's word or words of the year is brain rot. Ang ibig sabihin ay? Brain rot is parang ano daw, when you're consuming too much. Nabasa ko ulit yan kanina Too much information daw, na sabihin natin, hindi na-challenge ang iyong intellect. Parang di ba ginagamit nila to parang ano daw, kapag yung nasa social media ka na scroll, tapos kung ano-anong klaseng content na lang daw nakikita mo. Tama ba? Parang, hindi ba yan yung 99% ng Philippine social media users? Joke lang. Well, ito yung pagkasabi nila. No? Brain rot is defined as the supposed deterioration of a person's mental or intellectual state, especially viewed as a result of overconsumption of material. Now particularly online content nga daw, considered to be trivial or unchallenging. So, something characterized as likely to lead to such deterioration. Our experts noticed that brain rot gained new prominence this year as a term used to capture concerns about the impact of consuming excessive amounts of low-quality online content. Ano kaya yung mga yon? Especially on social media, the term increased in usage frequency by 230% between 2023 and 2024. Judgmental? Sino kaya gumagamit ng mga yun, Alam mo, nakaka-brain rot itong anong to. Pero parang medyo gets ko. Oo, kasi minsan yung parang nagiging habit ngayon ng mga, well, at least yung mga kilala ko na iba, na ang first thing that they do in the morning is scroll their phone and the next thing they know, isang oras na. May kinalaman ba dito yung mga reels na tinatawag? Ayun. Di ba pag may pinlay kang isa, tuloy-tuloy na siya? Oo, sa swipe mo lang. Tapos minsan yung mga reels pa, it's like 20-30 second long lang. So parang talagang tutuloy-tuloy mo lang siya. Oo. Pero what is challenging and what is trivial, pwede mong sabihin na subjective yan Di ba? Maari yung trivial sa akin ay sabihin natin profound na sa ibang tao. Di ba may kanya-kanyang ano lang din yan? Tapos, basically, ini-extend mo yung argument din yung TV diet dati ng mga tao na prolonged amounts of, pati sa comics din yun. Ang sinasabi nila na ang magbabasa raw ng comic books will lead to a deterioration daw of the reading culture, etc., etc. Ngayon, may iba na, they're still applying the same argument.
At least yung comics may storya. Minsan kasi yung mga reels wala talaga eh. That is not how people thought nung araw. Nung wala pang itong mga internet at pati television. Pati yung mga pelikula, no? Iniisip nila, kababawan yung comic books. At ngayon, hindi pa na-appreciate kasi noon. Meron ng cinematic universe yung mga comic books na yun. Diba? Na nakaka-lead rin maaari ng deterioration of culture, sabi ng ibang tao. So, umiikot-ikot lang naman. Anyway, ikaw talaga. Basta, ang programang to hindi nakaka-brain rot. Oo, madami kayong matututunan dito. At madami tayong updates, of course. Isa na dyan ang storya natin in sports. The National University Pep Squad has won their 8th title at the UAP Season 87 Cheer Dance Competition. The details from Mobile Journal, Denise Valdesancho. Muling nagbabalik ang corona sa Hoxton matapos masungkit ng National University ang kanilang ikawalong panalo sa UAAP Season 87 Cheer Dance Competition. Truly out of this world ang ipinakitang routine ng NU Pep Squad sa jam-packed Mall of Asia Arena kahapon. With 19,121 people present, hindi pinalagpas ng Hoxton Squad ang opportunity na magpasikat with their gravity-defying stunts. Kabilang dyan ang iconic Ferris wheel pyramid nila. Overall, the NU Pep Squad garnered 713 points. Did not expect yung mananalo kami. Naging hard lang talaga kami. Lagi kaming, kaya ba? It's also a sweep for Team Hoxton dahil sila ang nag-uwi ng 8 special awards. NU is now tied with UST and UP at 8 overall championships. Coming in hot as the second placers. Balik podium ang Adamson Pep Squad with 679.5 points after stunning the crowd with their karaoke-inspired performance. Well, unang-una, sobrang overwhelmed kami. Sobrang thankful sa blessing na to na nakabalik kami sa podium. Sobrang hirap. And alam namin na lahat ng sacrifices namin for the past seasons, and especially this season, paid off lahat siya. Bigo namang makakuha ng back-to-back championships ang FEU Cheering Squad, who finished as the 3rd place winner. They tallied an overall score of 650 points. Sa kabila nito, masaya pa rin daw ang Moraita Squad sa naging outcome ng kanilang Frozen-themed routine. Honestly, after our performance, sinabihan ko na sila wag mag-expect. Kasi feeling ko hindi kami papasok sa top 3. Actually, ranking ko sa amin mga 4th or 5th. Kasi nga, we've had too many mistakes. Medyo mabigat yung mga mali para isipin mo na may chance pa mag-podium. Nagtapos naman ang UE Pep Squad sa ika-4 after tallying 641 points. Hindi naman pinalad ang UST Salingawi Dance Troupe na madepensahan ang kanilang podium finish last year after placing at the 5th with 634.5 points. Nagtapos naman sa ika-6 ang UP with 560 points, habang nasa ika-7 pwesto ang DLSU with 525 points. Ateneo placed last after garnering 490 points. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Hindi ko napanood yung performance ng NU, pero yung iba napanood ko yung sa UST, yung sa UP, yung sa yung sa NU yata parang outer space yung tema nila, no? Oo, grabe yung mga, ang daming highlights, no, nung kanilang performances at swabing-swabe talaga. Hindi na rin nakakapagtaka na sila yung... Nangangarir kasi talaga yung NU pagdating sa cheer squad. In fact, nung palarong pambansa pa lang, ay meron silang parang recruiting booth doon sa palarong pambansa. At actively naghahanap daw talaga sila ng mga athletes for cheer squad. Why not? Kasi... Ano ba hinahanap sa katangian sa isang cheer squad? Kasi nakikita ko yung mga binabalibag nila, yung mga maliliit. Ay, syempre kasi kailangan mo iba to eh. Tsaka siguro yung mga nagbubuhat sa ilalim, it would be easier kapag mas maliit yung taong nasa taas ng pyramid. Correct. Tapos kailangan rin nila may mini-maintain din silang grades pala. Kasi they're considered athletes din talaga. Kasi UAP, papasok ka. Alam mo naman yung ibang schools, di ba? Masyadong spoiled din yung ibang mga atleta. Hindi na nagpapasok. Mabuti pa estudyante ko na si Abigail Baranyo. Ayun, naipasok. Pasok na, pasok. Abi.
Hello Yun, to mabait Abby. yun. At masipag siya at nagbibigay lagi ng excuse letter pag may kailangan sila mga torneyong puntahan. Talaga? Pero yung NU, tinanong ko dati yung mga mga dancers? Nag-champion na sila dati. Yes. Tapos naging guest namin sa Wagpo. Tinanong ko, may mga libre ba kayong gift certificate? Anong sabi? Wala pa po. Wala pa. Ewan ko, dapat meron naman. Sana mga 3 beses mong sinabi para 3 beses din nalang sinabing wala pa. Oo, kasi dapat isama nila sa routine nila yung happy to serve you. Yes. Bakit? Happy to serve. Okay, mati na natin mga nanonood sa... Hindi di ba sa Ateneo, men for others, yun na lang slogan, di ba? Tapos yung sa UP, yung oblation, di ba? Kaya nakaganon inaalay ng estudyante yung kanyang sarili sa sangkatauhan sa kanyang bansa. So, dapat... Happy to serve, Dapat pagkatas ng routine nila, no? Pagka gano'n nila. Oo, doon naka-base lagi yan dapat. Inabati po natin na lahat nanonood The Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Of course, si Alex Fuentes, habang umiiyak na naman po si Tita. Si Tita Denise. Okay, Rodel Alcantara, always present din. Sabi niya, nag-stock na ako ng fruit salad na bili ko. Unti-unti muna at baka kasi magkaubusan lalo na malapit na ang Christmas. Pwede kaya siya doon sa gelatin na homemade? Pwede. Oo. Maniwala ka hanggang 3 Christmases from now, hindi pa rin sira Pwede pa rin yan. Oo. I-freezer mo lang. Para sa nuclear apocalypse. Elmo Cardenas, of course, beautiful Ma'am Denise. Shout out sa mga taga Eastwood Greenview, San Isidro, Montalban, Rizal. Sabi ni Asyong Salonga, have a blessed and stress-free week ahead. Godspeed. Sino pa nandyan? Ito, ay binati mo na ba si Elmo Cardenas? Yes. Oo, ayan. Ito si Lawrence Villanueva. Nakakawala ng stress ang halakhak ni Tita Denise, hindi nakaka-brain rot. Alex Manansala, grabe talaga tawa ni Tita Denise. Paki-regular po yung tawa na yan. Happy to serve. Happy to serve. Ay, teka, babatiin ko rin yung Ginagawa pa ba yun? Ang Happy to serve. Ayun. Parang hindi na naririnig. Oo nga eh. Basta may palakpak pa yan. Yes. Happy Kita to mo, serve. wala sa mukha nila. Hindi sila happy. Hindi. Nako, I'm sure happy sila. Anyway, binabati ko rin po yung aking aunt, ng aking tita Edith, nasa Canada, nanonood pala. Gabi-gabi pala siyang nanonood sa atin. Hello, Tita Edith. Hello. May Thanksgiving din ba sa Canada? Hindi ko alam May version sila. Tanong natin. Binabati ko ng happy birthday yung kapatid ko na si Francis de Vera. Oo, ang nag-iisa kong kapatid na lalaki. Sinong mas magandang lalaki? Siyempre, ako. Yun. Time out muna. Maraming mga kwento sa inyo. Habang ipapakita ako mga larawan namin kay Tita Denise. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. While there is no typhoon, flooding has hit several areas across the country due to intense rainfall this weekend. In Sorsogon City, several residents had to be rescued after being trapped in a church due to sudden rise in water levels. In Albay, a river swelled over a bridge, causing motorists to get stranded. Rescues were also conducted for those who stuck in inundated areas. In Cabusao, Camsur, 2 senior citizens died after being swept away by raging floodwaters. In Cebu City, a woman died while her husband was saved after a landslide buried their home in Barangay Tisa. In Barangay Labangon, a riprap collapsed, resulting in damage to several vehicles. Will we be experiencing more rainy days this December? More wet Christmas days, halimbawa. And let's ask Pag-asa weather forecaster Veronica Torres,
Ma'am Veronica, magandang hapon po. Ma'am Veronica, si Lourdes de Vera po tsaka si Denise Tan. Hello po, magandang hapon po Sir Lord de Vera at Miss Denise Tan po. Maraming salamat po sa oras niyo, ma'am. Okay, dahilan daw ng malawakang pag-ulan this weekend na nagdulot pa ng pagbaha no, sa ilang bahagi po ng Southern Luzon at sa Kabikulan ay yung tinatawag na shear line. Okay, ma'am, yung sinasabing shear line naman, pagtatagpo daw ng mainit at malamig na hangin. Pero hindi ba same principle din itong shear line ng Intertropical Convergence Zone? Nagtataka po yung marami. Opo, itong shear line naman kasi comparing sa ITCZ, shear line is malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing east. Yung ITCZ naman ay salubungan din naman siya ng hangin pero ito ay yung hangin galing northern at southern hemisphere. So ang usual characteristic na ITCZ, pwede itong mag-produce ng mga LPA naman. Shear line naman, parang mga pangmalawakang mga pag-ulan, yun po yung mga nakakos din po. Although halos same po. Halos the same po sila. Okay, yung pinanggagalingan lang direksyon po yung kaibahan. Opo. I see. Okay po. Sa puntong ito, ma'am, natural ho ba na magkaroon ng mga ganito, mga shear line o mga ITCZ rin kapag mga ganitong buwan po ng Disyembre? Kadalasan po naririnig natin to yung mga bandang August o mga September, hindi ho ba, ma'am? Opo, yung sa ITCZ, usual nararanasan din natin itong Intertropical Convergence Zone kapag nagkakaroon tayo ng palitan ng weather system like from Amihan o Habagat to Amihan, ganun. Itong shear line naman, usually nating nararanasan kapag amihan season na kasi kailangan nga natin ng yung hangin na malamig galing northeast at east. So, usual last year din nakaranas din tayo ng mga shear line and the year before that. So, shear line usually nangyayari tuwing amihan season kapag present ng ating amihan o kaya northeasterly surface wind. Opo. At ang kadalasan pag shear line po, malakas sa ulan ho talaga, garantisado po yan. Opo, usually talaga lalo na sa mga nasa may silangang bahagi ng bansa kaya ramdam na ramdam yung epekto ng shear line sa Bicol region. Although sa atin sa Metro Manila, shear line din naman yung prevailing weather system natin pero nakakaramdam din naman tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Hindi lang sa ngayon dahil hindi ganun kalaki yung epekto sa atin sa Metro Manila, hindi pa siya ganun karamdam. Ma'am Veronica, naglabas na rin po no, ang pag-asa ng rainfall forecast. Today, meron din rin po for the next 3 days hanggang Huwebes po. Ano-ano po bang area yung maapektuhan? Opo, so nung mga nakaraang araw pa nga rin tayo, nagsimula na nga rin tayo maglabas ng weather advisory. As of 11 a.m., meron tayong heavy to intense na mga pag-ulan, 100 to 200 mm sa Quezon Province. Moderate to heavy, 50 to 100 mm ngayong araw sa Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal, Laguna, Marinduque, at Oriental Mindoro. Bukas naman, asahan naman natin na heavy to intense yung mga pag-ulan sa Cagayan at moderate to heavy sa may Quezon, Aurora at Isabela. And then pagdating ng Wednesday, moderate to heavy na mga pag-ulan sa Cagayan. Ma'am, sabi din po ng pag-asa may papasok pang isa o dalawang bagyo ngayong buwan ng Disyembre. Kailan po natin to aasahan? And most likely, pag ganito pong mga quarter po ng taon, saan po ba tumatama yung sama ng panahon? Opo, so tama po kayo, base sa ating latest na climate forum, yung ating mga climatologists din ay na-assess na ngayong Disyembre, posible isa o dalawang bagyo ang pumasok or mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. During December, possible nga din na yung direksyon ng bagyo ay posibleng maglandfall. Sa ngayon naman, wala pa naman tayong namomonitor LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero once na magkaroon, agad naman natin ito ipopost at sasabihin sa through media and social media accounts din. Sana naman wala na kasi parang kumuta na tayo itong past few months. Pero, opo, kailangan pa rin po mag-ingat kasi alam po natin yung mga Odette, yung mga Pablo, mga December po tumatama yan. Pero kung wala nang tanong po ang partner ko, maraming salamat po sa oras po ninyo, Ma'am Veronica Torres po ng Pag-asa. Kailan po ang Christmas party ninyo, ma'am? Maraming salamat po. Kung hindi po magkakaroon ng pagbabago, sa pagkakaalam ko po, December 13. Ayan. Asahan si Lord doon sa party. Mag-donate kayo, mga umaasa sa Pag-asa, tayo lahat. Anyway, maraming salamat, Ma'am Veronica Torres.
Salamat po. Now, here's a quick rundown of more stories on One News. The Philippine National Police is reportedly planning to file more cases against Vice President Sara Duterte. The PNP has not yet specified which other cases would be filed. Complaints of direct assault, disobedience, and grave coercion were earlier lodged against Duterte over the hospital transfer incident involving her chief of staff. The NCRPO has positioned vehicles behind the EDSA shrine in Quezon City. That's to prevent supporters of the Duterte family from gathering there. This comes after the church complained about unsanitary conditions and disruptions caused by the crowd. Supporters flocked to the area after former President Rodrigo Duterte called on the military to correct the Marcos administration's fractured government. Former Bayan Muna representative Nery Colmenares says the International Criminal Court's call for witnesses does not indicate a lack of evidence. Colmenares stressed that it is simply a step in the probe to invite individuals who have submitted sworn statements or have been interviewed to become official witnesses. This comes after the ICC opened an online portal for witnesses to submit information about the drug war. You're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denista. At ako naman po si Lourdes De Vera. In showbiz, the cast of MMFF entry The Kingdom held their own State of the Kingdom address. News 5 correspondent MJ Marfori has the story. Sapagkat nagtipon-tipon tayo para sa pagkakaisa at para sa tuloy-tuloy na kaunlaran ng kaharian ng kalayaan. In his full character and attire as Lakan si Bossing Vic Soto nung humarap para sa State of the Kingdom address. Para ipakita sa ating bayan na masagana ang ating bayan. In character din si Sulo, played by Papa Piolo Pascual. Feeling like Kalakan. Ang Kingdom ay kwento raw ng ating bansa kung hindi tayo nasakop noon ng mga dayuhan. Kaya tanong natin sa cast, ano nga bang napulot nilang what might have been sa bansa? Magkakaroon ka ng self-realization kung ano ba yung tamang government, kung ano ba yung tamang sistema ng gobyerno. You know, some people would say, uy, oo nga no, dapat ganun. Dapat ganun na lang. Pero I'm sure some people would say, mas okay to or something, you know. So to each his own. So you really have to watch the film because it's very interesting. The concept is very interesting, very intriguing. Parte rin ng royal family ng The Kingdom sina Christine Reyes bilang si Dayang Matimyas at si Sue Ramirez bilang si Dayang Luwalhati. Gaganap naman bilang si Magat Bagwis si Sid Lucero. It's a really good way to have the people start thinking outside the box. Maybe this might spark something in the people who just like to watch. Ito ang directorial comeback ni Direk Mike Toviera after 5 years, katuwang ang MQuest Ventures, APT Entertainment at MZ Productions. Showing na ang The Kingdom sa December 25 sa mga sinihan sa bansa. Mahilig ka ba sa mga litrato na may tinatawag na vintage vibe? Ay parang luma ang dating. A photographer from Pasig is still using a 1900s inspired camera box to capture photographs. The story from Mobile Journal, Evan Tarinque. Napakadali kumuha ng litrato ngayong panahon ng smartphones at kumukonti na talaga ang traditional na camera. Pero ang isang photographer mula Pasig City, kumikita sa kanyang mala retro na analog photography gamit ang kanyang 1914 inspired camera box. Simple lang na kahon kung titignan, pero isa palang camera. Ito ang camera box ng photographer na si Jovel Lorenzo. Ang mga litratong likha nito ay talagang agaw pansin dahil sa nostalgic at authentic retro vibes na hatid nito. Hindi nakakapagtaka na maraming nahihikayat magpa-picture, kabilang na ang ilang sikat na personalidad. Pero kung sa iba, segundo lang makikita mo na ang resulta, sa camera box, kailangan ng pasensya. Ang pag-akma ng komposisyon at pagkuha ng litrato ay pwedeng umabot ng kalahating oras. Depende kung gaano ka-still ang subject. Depende sa
seater, kung gaano kakulit. Pero okay lang naman yon, mabilis, matatapos pag maayos lahat. 1900s na pumatok ang camera box lalo na sa mga street photographers sa Europe. Dahil dito, same day develop ang negatives at positives. Yung mga gumagawa nito, nagpe-perform ng ganitong klaseng camera is sa street sila pumupunta para kasi may ilaw na sila. I-develop nila at the same time yung picture, parang instant may picture na sila kagad. Ang camera box ni Jovel hindi gumagamit ng kuryente at mano-mano ang pagset ng mga settings para makuha ang perfect shot. Imbes din na film, photo paper na ang nasa loob ng camera box para sa pag-develop ng litrato. Pero kailangan kapain ang lahat sa isang dark room para maiwasan ang pagpasok ng liwanag na makakasira sa imahe. Kaya ang finished product, maaaring 3 araw pa bago makuha. Mahirap ang paggawa eh. Mano-mano yung paggawa eh. So kaya siya ganun kahirap ang paggawa. Hindi ganun kadali. Bawat kuha gamit ang camera box ay nagkakahalaga ng 3,000 piso. May kamahalan, pero para sa iba, priceless naman ang ganitong klaseng experience. Iilan na lang ang mga taong gumagawa at gumagamit ng camera box na ito. Kaya aminado si Jovel, posibleng tuluyan itong mawala sa hinaharap. Masyadong madali yung nakikita mo na, tas hindi mo yung discipline ng paggawa, hindi mo na nararanasan, which is dapat nadadaanan mo or napapractice mo palagi yung disiplina. Pinatunayan ni Sir Jovel kahit anong advancement sa teknolohiya, wala pa rin talagang tatalo sa nostalgia. O Journal, Ivan Tarinki po, hatid ang muka ng balita. Wala raw tatalo sa nostalgia. Wala pa rin tatalo sa... Pero hindi ba may effect yan, may filter na tinatawag sa iPhone, ano ba? Parang mukhang vintage, di ba? Oo, yung mga sepia ba yun? Nagmumukha yan, mukhang sepia. Ito, alam mo, nung araw, mga mayayaman lamang. Ang mga may larawan, ano? So, mas maraming larawan na labaw, isang sikat na personalidad noon, mas mayaman sila. Sabi, si Andres Bonifacio, isa lang ang picture na meron tayo na ginagamit natin hanggang ngayon sa kanya, no? At ito yung picture niya nung siya kinasal. Everything else is parang resulta na lang ng bunga ng imahinasyon ng mga artists. Pero yung mga ganyan, at tanong ko lang, paano kaya magsiselfie sa ganong klaseng camera? Walang selfie. Walang selfie. Pwede naman, pero malapit ka dun sa camera tapos naka-post ka lang na gano'n. Oo, pero 3 araw din yun bago ma-develop na gano'n. So yung sitter, matagal yun eh. Hindi ka talaga gagalaw. Kaya mo kaya yun, Tita Denise? Ano? Kaya mo kaya yun maging ganun ka still ng mahabang panahon? Medyo medyo mahirap kasi kailangan still ka lang, ano. Pero ito, titigil muna tayo dito sa ating usapan. We are gonna be showing you images from the House of Representatives. Ayan. Ito, mamaya. Okay, mamaya yan sa mga balita, maabangan po ninyo. Ilang grupo po, no? Kasama po dyan ang Akbayan at ang mga kawani po ng Liberal Party magpa-file po ng kauna-unahang impeachment complaint laban po sa Vice President. Kung yung ibang mga kongresista ay nakinig, no? Nung sinabi ng Malacanang na tigil na muna yan, unimportant yung taong i-impeach ninyo. As leaked and as confirmed by the President himself, ito na ngayon yung sabihin natin na independent, no, ng mga actors, kumbaga, o mga agents at magpa-file ng kanilang sariling impeachment complaint against the Vice President. So nakikita po natin dyan si Percy Sandania ng Akbayan, ang representante po ng Akbayan Party List Group, at dating Senadora Leila de Lima. At kasama po si Father, no? Yung representing the church. Abangan natin, no, kung anong kakalabasan niya. Ayan po. Si Father, ito bang nasa kaliwaan? Yes, oo. Si Father Flavie Villanueva, oo. Father Flavie Villanueva na nakikita po natin sa mga hearings, no? Oo. Nandyan din daw si Father Robert Reyes. Kasama rin nila. Narinig natin si Maan? Oo. Okay, Maan, naka-FB Live ka. Nakikita namin yan. Nadinig naman, nag-Facebook Live ata ngayon si Maan. Yes, Facebook Live. May mga madre rin pala nakasama, no?
Ayun, nangyayari po ngayon yan, diyan po sa House of Representatives. Okay. So abangan natin mga mangyayari mamaya, no? Siguro mamaya sa StoryCon, of course, at sa mga breaking po natin ng mga news, tingnan po natin kung ano yung mga detalye ng mga complaints na yan. It's gonna be interesting how this plays out dahil nga confirmed, ano? Confirmed yung sinabi ni, again, PBBM, Stormy na teacup, na huwag na daw dapat ituloy yung impeachment. But then, ito yung nakikita nating kaganapan ngayon. Oo, kasi medyo unpleasant na process. Sabihin natin na, lalong-lalo na kung wala rin patutunguhan, ang impeachment, it will drain resources, no? Sa maraming bahagi po ng ating... Kasi ang lalabas dito, pag matuloy yung impeachment, kailangan bumitaw yung ating mga, di ba, kunyari sa Congress, sinasabi nila there are more important issues raw that needs to be addressed. Well, sa Congress sigurado yan. Kung meron silang kasiguraduhan na magpa-prosper daw sa Senado, if they have the proper numbers to get at least 16, 2/3 sa Senado, ang right? House naman, sa Senado. 16 sa Senado, sinasabi ko. Sa Congress, walang problema yan. Alam naman natin na, kumbaga sa PEP squad, highly coordinated yung Kongreso. No? Mas coordinated ba yan sa NU PEP squad? Pero since alam nila na pagdating sa Senado ay mahihirapan sila prosper. Well, let's get the latest now from Marian Enriquez, who's on the line. Marian? Ay, kami naman. Hello? Maan. Ay, good afternoon. Nandito nga tayo ngayon sa Office of the Secretary General. No, medyo magulo. Kararating nga lang nung grupo ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na sila nga, no, siya yung nag-endorse nitong unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ang kasama niya, no, nakita rin natin dumaan nga dito, si dating Senator Laila De Lima, nakita rin natin si Concit Del Monte. Nakita rin natin, tama ba? Nakita rin natin yung ilang nga pamilya nung extrajudicial killings, no, yung mga pamilya ng mga biktima na yon. Si Father Flavie Villanueva, nakita rin natin. Tinanong natin, no, initially ang sinabi nga na ground para nga dito sa impeachment ito ay betrayal of public trust, violation of the Constitution, and other high crimes. So yun pa lang yung meron tayo ngayon so far. Kasi sobrang gulo, sobrang dami ng media na nandito ngayon na napakitid nung daan at hindi pa sila nagbigay ng further information. Pero mamaya hopefully, mag-press con sila. Ilalabas natin. Maan, bakit daw nagkakagulo? Dahil sa dami lang ng tao? Yes, sobrang dami ng tao. Tapos napakitid nga na opisina papunta rito sa Office ni Secretary General. Well, we all know under the Constitution, dito nga dapat i-file sa Office ni Secretary yung impeachment complaint. At ayun, inabangan nga natin. Well, kanina rin, nagkaroon tayo ng press con at sabi ng ibang mga leaders, House leaders, na syempre hindi naman mapipigilan nga yung mga ganito despite yung text message ni BBM, si Pangulong Bongbong Marcos, na isang tabi nga itong ganitong mga impeachment complaint at tumutok na lang doon sa trabaho, no? Pero sabi nga nila, syempre entertain pa rin yan as part. No, yung process, itutuloy pa rin. Ngayon, merong 10 days, within 10 session days para i-refer ito, no, dadalhin itong complaint ni Secretary doon sa opisina ni Speaker Morales, and then sa Speaker ay merong 10 days para i-include ito sa order of business at i-refer doon sa Committee on Justice. Maan, so baling lumalabas, dapat may endorsement ng isang mambabatas ba? Ganun ba? At yun ay si Percy Sendanya ng Akbayan? Akbayan. Tama. Siya na nga, no, yung mag-endorso kasi under the Constitution, kailangan may verified complaint at i-endorso nga ito ng isang mambabatas at nag-endorse nga ngayon ay si Congressman Percival Sendanya na Akbayan Party List. Okay. Maan, nakikita rin natin ang isang dating cabinet member, no, ni Pangulong Aquino.
Wait, natatakpan. Ano? Pero anyway, Maan, so, pwede mong okay, ano yung next step? Pag tinanggap, okay. Pag tinanggap ng Office of the Secretary General, pagkatanggap ng Office of the General, syempre, i-verify muna nila yung complaint, ano? Kung itong mismong complainant may personal knowledge or based on authentic records niya, itong basihan ng kanilang impeachment o yung grounds nila na pagpapa-impeach dito. So yun muna yung importante na i-verify nila, pirma dapat yan. Pagkatapos, dapat nga i-endorse yan ng isang city congressman at oras na nga na ma-verify nga itong complaint na to, may 10 session days para i-include ito sa order of business. Pero Maan, at saka i-refer nga sa Committee on Justice. Maan, would you know kung yung SecGen mismo ay may kapangyarihan din na ibasura yan? Kung ang feeling niya ay walang basihan yung complaint? Yes, yun yung gagawin nila. Kaya ngayon nga ay i-review pa yan ng pagkabigay dito, ay i-review pa yan ng Office of the Secretary General. Siyempre kailangan nga nilang i-review pa ng maigi yung itong complaint. Si Father Robert Reyes ba tatakbo? I mean, literal na tatakbo ba siya sa ngalan ng pagkakaisa? Actually, hindi siya nakatakbo dahil sobrang kitid ng daan dito, no? Siksikan talaga kanina. Pero nung papasok nga talaga, kasama nga siya dito sa mga nag-file. At iyon, marami nga yung nasa loob, no? Okay. Maan, nakikita niyo ba yung live? Oo. Nakikita namin, Maan. Maganda yung kuha mo. Okay. Maan, hahayaan ka na muna namin maghanap mas alamin pa yung istorya dyan. Maraming salamat. Maan Enriquez, nag-uulat mula dyan sa House of Representatives sa Batasan sa Quezon City. And that will do it for us this Monday, December 2. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Have a delightful afternoon. Kala ko happy to serve.